Tumayo po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo na way suminyong lahat. At sumairing. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng pangalawang linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating pong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa atin pong unang pagbasa ay ipinahayag na ang pangako ng Diyos na natupad sa ating Panginoong Hesus na siya'y nabuhay muli ay hindi tinanggap ng mga punong mga saserdote at mga parisiyo. Pero ito ay ang katuparan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tunay na tagapagligtas. Na ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Juan, na kailangan na ipanganak mula sa langit o sa kaitaasan upang ang tao ay makapasok sa paghahari ng Diyos. Sa buhay natin, ngailangan tayo ng tunay na pagbabalik loob upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming pumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilod muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila,
Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na iyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu, bakit galit na galit ang mga hintil at ang tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari at itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na ang Panginoon at ang kanyang hinirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating igopo ang pamalaang sumakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit, nagtawa ang poon ng ito'y sabihin, at sila'y kinotya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng puot, yaong mga hari ay nahintakutan, at tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iluluklok ang haring marangal. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod kong poon na hari sa Siyon, aking ihahayag ang pinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kayong kay Kristong nabuhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo'y pumisan. Hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang Parisiyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya ay nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalaman po namin kayo'y isang guro mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang suma sa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may panganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani ni Jesus, maliban na ang tayo panganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ikalawa na linggo ng Pasko na pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. At ngayon, ang atin pong Ebanghelyo ay tinuring na isa sa mahirap na unawain at pagnilay-nilayan maski sa mga eksperto nito. Una, kailangan po nating tingnan ang orihinal na pagkasulat sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, verso 1 hanggang 8, sapagkat kakaiba po ang presentasyon. Una, ang sinasabi sa versikulo 3 na dito ay nakasulat sa ating lingwahe na ipinganak muli. Pero sa Hellenica o luma na Grigo, koinoko na Grigo, kung saan yun yung unang pagkasulat sa New Testament, itong Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 3, hindi po ipinanganak muli. Dapat ipinanganak mula sa itaas. Dahil ang ginagamit po na salita ay genita anothen. Genita anothen. Anothen mula sa itaas. So hindi po siya uli mula sa itaas. Dahil ito po ay nagpapahayag na si Kristo ay mula sa itaas, mula sa langit. Kaya ang kapanganakan po dito ay pagiging Kristiyano na mula sa itaas sa pamagitan ng Espiritu Santo. Espiritu Santo na para sa mga Hudyo ay tinatawag na Ruach. Ang Ruach na ito yung hangin o Espiritu ng Diyos ay nasalin sa pneuma. Kaya dito po sa ating Ebanghelyo ngayon, sa versikulo 5, Kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Juan,
genita ex hidatos kai pneumatos. Pneumatos mula sa pneuma, sa espiritu. Hidatos, pati itong salitang hidatos, ito ay luma na salita sapagkat sa bagong Griego, ang salita po ng tubig ay nero. Kapag ka sabihin hidatos, ito ang root word dito ay mula sa header na ito yung luma na salita ng Griego. Na kapag ka sinasabi na yung ipinanganak mula sa itaas ay dapat mabinyagan sa tubig at sa espiritu. Maski itong at dapat palitan po natin sa salita na pagkasabi na ganito. Na kung ipanganak man sa tubig, maski sa espiritu. Bakit po maski? Dahil ang may X dito at saka yung pagkatingin po natin, si Nicodemo na isang pinuno ng mga Hudyo, ibig sabihin bahagi ng Sanhedrin na parang kongreso ng mga matataas na pinaukulan sa mga Hudyo at isa siyang Parisiyo. Ang alam niya na dahil sila ay maligtas sa pamagitan lang ng pagtupad ng Torah. Ang Torah, ito yung kautusan o batas. Dahil sila, sabi nila, hinirang na sila, maligtas na sila dahil mga anak ni Abraham. At maligtas sila kapag ka sila'y namumuhay ayon sa batas, ayon sa kautusan na tinatawag na Torah. Pero para sa ating Panginoon, kailangang sila ay mabinyagan, baptiso, sa tubig kaya o sa espiritu. Bakit po kasama dito ang tubig? Ito po ay mayroong 4 na kahulugan ang tubig dito, hidatos. Una, na ito ay pagpaalaala na ang tao nung ipinanganak ay may amniotic fluid o yung tubig sa kapanganakan. Ibig sabihin, ipanganak siya na pisikal. Pangalawa, na ito yung nagpapahayag sa binyag ni Juan Bautista. Dahil nagbinyag si Juan Bautista sa tubig lang, na ito yung simbolo ng paglilinis at pagbabalik loob. Pangatlo, ito ay tungkol sa Kristiyano na pagbibinyag, na kung saan ang tubig ay hindi lang nagsimbolo ng pagbabago, ito yung bagong buhay. Kaya ang pang-4, ang tubig dito ay nangangahulugan ng makapagdalisay na gawa ng pneuma o Espiritu ng Diyos na ating mabasa sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 36, verso 25 hanggang 27. Na kung saan, ito yung ating pagtingin na si Kristo ay siya yung katuparan ng ipinangako ng Panginoong Diyos, na ang pangako nito na siya yung magligtas, pero kailangan siyang dadaan sa tunay na paghihirap. At hindi lang sa daan sa paghihirap, ay kanya pong ginusto ang pagdaan sa kahirapan ng tao upang siya'y makiisa sa atin ng lubusan. Totoo at pinakamalalim na pakisalamuha at pakiisa sa tao hanggang kanyang tinanggap ang kamatayan na pinakamahirap na ipako sa krus upang itigil na ang pagkitil ng buhay, upang ipahayag na maghahari na ang Diyos at lahat ng mga gawa ng pagpatay
ay labag na sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng buhay, kaya ang ating Panginoon ay nabuhay muli. At dahil sa kanyang pagkabuhay muli, umakyat sa langit ang ating Panginoon upang ibigay naman ang Espiritu, ito yung Ruach. Itong Ruach, Espiritu Santo, ay ngayon sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 4, versikulo 31, napuspos ng Espiritu Santo at anong nangyari? Buong tapang na nangaral sa salita ng Diyos. Ito yung misyon para sa ating lahat na kaiba sa ginagawa ni Nicodemo na kanya pong tinatanong ang ating Panginoon at hindi niya naunawaan sapagkat dito po ipinahayag yung tinatawag na ipinganak muli. Ang sinasabi ni Nicodemo sapagkat ang sinabi ng ating Panginoon sa versikulo 3 at versikulo 5 ay tungkol sa kapanganakan mula sa langit. Ang kapanganakan muli, ito yung sinabi ni Nicodemo. Versikulo 4, Kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Juan, na sinasabi niya na makapasok ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipinganak muli. Ito yung born again, ang sinasabi ni Nicodemo. Ipinganak muli dito sapagkat ang nakasulat po dito sa versikulo 4, Kapitulo 3 ay ang salitang Deuteron Isel 10 kay Kinistinay. Deuteron, ito yung muli, pangalawang bisis. Kaya, Deuteronay ay yung pagpapahayag na kailangan nating maipinak sa diwa ng Espiritu na mula sa itaas, sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay mula sa itaas, sa kalangitan, nagkatawang tao at bumaba sa atin, nakiisa sa atin bilang salitang nagkatawang tao at nag-alay ng buhay upang tayo tubusin at nabuhay muli upang tayo ay bigyan ng panibagong buhay sa binyag ng tubig at ng Espiritu Santo. Hedatos kay pneumatos. Hedatos sa tubig, kay at pneumatos sa Espiritu ng Diyos. Naway palagahan natin ang ating pagiging Kristiyano na nabinyagan tayo hindi lang sa tubig na nagpapalinis sa atin, tayo ay nabinyagan sa Espiritu Santo na pinapahayag ng ating Panginoon sa pagbigay ng kanyang buhay upang tayo mabuhay muli at hindi lang mabuhay muli, buhay na ganap at ikasiyasya. Sapagkat sinasabi niya, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 10, ako ay naparito upang magdanang buhay, buhay na ganap at ikasiyasya. Pahalagahan natin ang ating pagkakristiyano sapagkat nabuhay muli ang ating Panginoon. Tama yung sinasabi ni San Juan, Papa San Juan, sa ating Santo Papang minamahal na si Papa San Juan Pablo II, tayo na mga Kristiyano ay mga tao sa pagkabuhay muli at ang ating awitin ay ang Alleluia. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamagitan ng ating binyag sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Bilang mga taga-pagmanang kasama ni Kristo, makalalapit tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala. Atin pong itutugon, Ama, dinggin mo ang iyong mga anak.
Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa lupa, naway mabuklod upang maging salamin ng ganap na pagkakaisa ng Santatlo, ang kaisahan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga binyagang Kristiyano, naway lumago sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga alipin ng takot, naway maging malaya bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga walang pananampalataya, naway sikapin nating mahikayat sa pananampalataya at pagpapabinyag. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga kapatid nating namayapa, naway muling mabuhay sa kaluwalhatian ng banal na Santatlo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, sa aming pag-aalay ng mga panalangin, loobin mong makaisa kami ng Espiritu na nananahan sa iyong mga anak at kay Kristo na iyong anak at aming tagapagligtas at Panginoon na buhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa iyo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Magsitayo ang lahat. Manalangin niyo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay pagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa panggitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kaparehento na marapat ni kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas ang aming tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghain ng siling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa namang yan si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa
sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na nalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niyusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ang Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ni San Jose. Kaysa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tinay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis na magkakasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na magkakasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Easter Recollection sa darating na April 18, 2023, bukas, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita ay walang iba kundi si Most Reverend Jacinto A. Jose, D.D., Obispo ng Urdaneta, Pangasinan. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong dalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayin mo at tingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmakailanman. Ipagalo mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa ating Eucharistia. O banal na misa kay sa loob at sa labas ng dambana ng Itim na Nazareno ng Quiapo.
kay mga naugnay sa pamamagitan ng iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Babaon po sa misang ito. Liban lamang kung tayo'y ipanganak sa pamagitan ni Kristo na nagmula sa langit, hindi tayo mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Kaya isabuhay natin ang ating Kristiyanong binyag upang tayo ay tunay na maalagad niya. Ngayon na po ang puwaswas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Hesus Nazareno, higmas ng cross, ang walang malay na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang malawang imahen dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon ito na may maalala ang pangako ng sa binyag na ikaw ay iibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.